Pag-aalaga po ng red tilapia ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. At ako po ngayon ay nasa sa Barangay Santo Domingo sa Bay, Laguna. At ang aking pong makakausap ay si Mr. Isagani Aquino or si Sir Sunny Aquino. Ayan. Sir, gaano katagal na po kayo nag-aalaga ng red tilapia? Mga 40 years na akong nag-aalaga dito sa sa pag-aalaga ng tilapia. Pero yung red tilapia po, kailan po kayo nag-start? Ano lang ito, mga matagal na rin yung team red tilapia yan. Kaya lang, hindi siya ba yung kilala na yung bang popular sa market. Sa mga tao? Oo. Kasi ang talagang inaalaga namin dito ay yung black tilapia, talisay kung ang sa Madrid sabi. So bukod pala sa red tilapia, meron din kayong ditong black tilapia. Ayun na yung black tilapia. Yun yung popular, yung black tilapia. Ayan. Eh, saan po kayo kumukuha ng fingerlings? Kami lang po produce ng fingerlings dito sa farm. Tapos may mga buyer kami, tapos kinukuha rin na namin. Yung sa una niyo po, saan po kayo kumuha ng fingerlings po ng red tilapia? Di yan sa may before, kami ay hingi kami ng lahi ng ng tilapia, tapos inaral nila para maging kulay, yung kulay niya. Tapos kayo na lang po din ang nagparami. Nagparami kami, gumawa na kami ng sarili naming inahin. Ayun. Pero sa umpisa, magkano po kaya yung kailangan? Kasi marami tayong mga tagapanood at mga nakikinig na mga, siguro interesado rin sila sa pag-aalaga po ng red tilapia. Magkano po kaya yung mga ine-expect po na puhunan? Mga paunang puhunan po? Depende sa area. Kung gaano kalawak yung ang area mo. Kasi sa umpisa, siyempre mag-prepare ka ng lagayan. Tapos yung mga feeds mo. Kasi bago dumating sa amin ang breeders namin, palalakihin pa namin. Maliliit kasi yun. Palalakihin namin siya ng mga 4 fingers yan, mga anak na siya. Almost 4 months namin alagaan. Tapos may meron na siyang magiging iaanak na yon sa 4 months, 5 months meron ka nang mapuproduce na mga fingerlings po. Mga anong size po kaya yung mga fingerlings na inyong simula muna tayo sa fry. Tapos pagka nilagay mo siya sa pan, may bukod muna siya. Kasi sasagapin siya mula doon sa inahin, sasagapin. Para may bukod mo doon sa inahin. Kasi yung kapwa na kasi ng tilapia, halimbawa, nagkaroon siya ng maliit, ay medyo malaki, kakainin yung maliliit. So kaya inihiwalay namin. Sa pinaka-breeder niya. Sa ganito pong paraan, ito po yung inyong mismong lupa, palaisdaan. Sa isang, ano po bang tawag dyan, hindi naman yata po pinitak. Sa isang fish pan po, ano po ba yung lawak po niyan? Yung lawak at saka po yung lalim na kailangan po? 1 meter. Ang area po ng pond ay 10 by 20. 1 meter po yung kanyang lalim. Ang kinakailangan po sa pag-aalaga po ng tilapia. Yung pong dami, yung stock density po siguro natin sa bawat isang palaisdaan po. Sa isang butas, nilalagyan lang namin ng mga 350 pieces. So 350 na female, makakapag-produce po siya siguro mga ilang fry po. Kaya niya hanggang 50,000 na pieces na yun, fry. Tapos i-harvest niyo po siya ng ilang buwan? Pagkalagay po ng breeder. Ang namin, simula 1 day hanggang 14 days, drain. Pagka-drain mo nun, sabay hulog na ng pahingay mo lang yung fan, preparation, ihulog mo na. Sa loob ng 14 days, magkakaroon ka na ng collection na fry. Na siya. Pwede ka nang sagapin yung maliliit, tapos ibubukod mo na siya sa isang lagayan. Opo. Ilang beses po ba kayo magpakain ng
Siyempre sa breeder. Magkaiba Breeders pong lang, pakain ng ano. breeder, no? Oo. Doon sa fry. Oo. Mga ilang beses po kayo magpakain sa fry? Sa fry, kasi ang sa amin ka dito sa amin sa farm ay inano namin yan na 6 rivers ang aming yung aming isda. Ginagawa namin ay binabaog namin para mabilis ang paglaki nila. Yun yung sex Oo, reverse, 6 ano po. rivers. So, parang ginagawa nyo ng lalaki Oo. para mas mabilis Oo, lumaki. binabaog. Oo, mas mabilis Oo. lumaki nga naman pagka lalaki po yung mga tilapia. Wala siyang gagawin kundi magpalaki lang siya ng magpalaki. Kaya mas mabilis po siya ma-harvest. Oo. Mga 3 months po? Or 4 months? 4 months, 4 months. 4 months pwede na For siya harvest ma-harvest. na yan, harvest na. Ayun. Ilang beses po kayo nagpapakain? 2 beses lang. 2 beses pa rin Sa po. breeders, pero sa fingerlings, kasi SR, 5 to 6 Times a day. times. Pero kunti-kunti lang yan, hindi naman yung kasi masyadong marami. Ang isang laman ng isang net ay 30,000. Pero hagisan mo lang mga 3 kutsara lang. At 3 kutsara lang yun. Oo. Tapos, mga 5 times a day, Oo, pagka ganun. fry. Para si yung ano niya maluluto. Kasi may ano na yan, may gamot. May gamot siya. Oo. Bukod dun sa, ang binibigay niyo po ay feeds. Mm. Pero may alternatibo po ba kayong mga iba pang pakain bukod po sa feeds? Wala naman kasi hindi pwedeng pakainin ng ibang ano kasi sa fingerlings hindi pwedeng pakainin kung kahit na ano kasi ano yan sensitive yan sa ano kasi pagka pinakain mo ng ano yan ng walang gamot hindi mo ma-perfect yung ano yung pagka SR niya. Ano po ba yung tinatawag niyo pong SR? 6 reverse. Yung sex reverse na yun. So mismo kayo na po pala yung naggagawa nyo o nagpe-perform para para maging sex reverse yung inyong tilapia. So sa inyo na po mismo nang gagaling. Oo, di sabi. Ayun. So pagka may bumili po sa inyo ng fry o fingerlings, ay sex reverse na po yung mabibili sa inyo. Oo. Ayun. O sabihin natin na mga ilan po itong inyong palaisdaan, ilang butas po ito? Bali, mahigit 50 na butas. Ang dami po pala. Kung naglalagay ko ng 350 pieces na breeder, mga magkano po kaya ang puhunan na maaari po doon? Kung meron pong mga gusto po na, sabihin natin gustong gumaya at mag-alaga din po sa inyo katulad ng red tilapia. Nag-umpisa lang kasi ako sa 4 na butas lang hanggang sa lumaki na lumaki at may mga customer din na kumukuha sa akin. Kaya yun, umano na siya, napalawid ko naman. Ayan, ngayon, dumami siya. Yung return of investment kaya, sir, gaano po kaya kabilis ang balik po noon o hindi naman ganun Hindi naman mabilis. Kasi maraming problema rin sa pag-aalaga ng isda kasi minsan mainit ang panahon, malamig. Minsan yung mga buwibili sa amin, siyempre pagka mainit ang panahon, siyempre stop buying. Pagka yung sa buwan ng December, stop buying na rin yan. Kaya maghahintay ka yung maganda ang panahon, tapos doon mag-start ulit paghuhulog. Usually, yun po yun na nagiging problema niyo po dito sa farm, yung pong sa panahon. Yung panahon. Wala namang ibang sakit po. Wala naman kasi namomonitor naman po ng BIFAR. Monthly naman sila napunta dito na visit. So yun pala isang kagandahan din na kung monthly meron kayong visit, so naaalagaan din po pala. Kumbaga namomonitor or nagaguide kayo ng Bureau of Fisheries. Meron ako. Ayun. Tapos Sir Sunny, saan niyo po dinadala ngayon yung inyong mga fry or fingerlings? Fingerlings na po ang inyong nilalabas. Ano po? Saan niyo po dinadala? Marami. Umabot pa ako ng Leyte, Samar, at Mindoro, anong isang araw, Mindoro. Tapos dito sa May Norte, yan, Isabela. Kumbaga pinapadala nyo na lang po Yung yung order pa kunti-kunti lang, inano ko na lang, pinapa-ship na lang, lalo yan sa parting Leyte na yan, dala ko na lang sa Roro, ganun.
Tapos yung mga fingerlings, di ba sir, may mga size yan. Oh, So ano yung meron. pinakamaliit na fingerlings? Start mo tayo sa 24, 22, 20, 17, 14, 12. At nag-start po yung presyo nyo po sa bawat isang fingerlings. Sa Nagre-range po siya ng magkano po? sa SR, nag-range kami ng 35 centavos Ang isa po. ang isang peraso. Ano Ayun. yun, graduate siya ng 21 days mula sa pag apply ng hormone. Tapos pag 21 days, pwede na siyang i-dispose, ibenta na, pwede na yun. Ano na yun, ready to, ano yun, yung paglaki na niya. Ano yan, hanggang sa lumaki na yun, pwede na. Pwede na siyang i-harvest at Oo, pwede na siyang ibenta po. Ano? Oo, pwede na. So sa mga gusto po at mga magtatanong pa kay Mr. Sunny, sir, open po ba kayo? Yes, Sa mga ma'am. tanong. Walang problema. Basta bumisit siya sa farm. Lahat naman, talagang sinasagot ka naman yung mga tanong nila. Marami kasi ninapunta yun, lalo mga estudyante, yan. Ayun. At saka si sir po ay merong Facebook page. Sir, ano po yung Facebook page nyo? Aquino Freshwater, Aquino Freshwater Fish Farming. Ayun. So sa lahat po na may mga katanungan pa, baka hindi po natin natakil dito sa ating pinag-usapan po ngayon, maaari nyo pong makontak si Sir Sunny Aquino. So mula po dito sa Barangay Santo Domingo sa Bay Laguna, ang ating po pinag-usapan ay ang pag-alaga po ng red tilapia, yung sa breeders at saka yung pong fingerlings. Muli, ang aking pong nakasama ay si Mr. Isagani Sunny Aquino at ako po si Cheche Masigad para po sa kabukiran at kabuhayan.